Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2411 hanggang Kabanata 2420. Kabanata 2411. Nang makita niyang Master Shi Chen ang hindi humuhupang malas na hangarin ni Yehan, nang inig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Yehan ay ganap ng isang walang awang baliw sa mga mata niyang Master Shi Chen. Ngayon, napatay na ni Yehan si Su Toxi, at ngayon naman ay si Bailey Tianay ang kanyang susunod na papatayin. Dapat malaman na parehong makapangyarihan sina Su Toxi at Bailey Tianay sa sarili nilang kakayahan, bukod pa sa may mga pambihirang pinagmulan at mga bantay na guro. Kahit na galing sa pamilyang maharlika ng Chanho si Young Master Shi Chen at kayang patahimikin sina Su Toxi at Bailey Tianay sa maraming paraan, kung talagang papatayin niya ang mga ito, kailangan pa rin niyang mag-isip ng mabuti. Sapagkat kahit kabilang siya sa pamilyang maharlika ng Chanho, hindi ibig sabihin ay siya na ang ganap na kumakatawan dito. Nais ng pamilyang maharlika ng Chanho na supulan ang libu-libong lahi sa ligaw na lupain. Ang tunay na daan ay malakas na kapangyarihan at prestihiyo. Kung basta-basta silang papatay ng mga lahi, kahit gaano pa sila kalakas, mahihirapan silang maging tunay na hari ng ligaw na lupain. Subalit ngayon, kahit si Young Master Shi Chen ay kinakailangang timbangin ang ginawa ni Su Toxi na umatake ngunit walang habas na pinaslang ni Yehan. At hindi pa doon natapos, nakatuon na ngayon ang mga kuko ni Yehan kay Bailey Tianay. Kapag napatay rin ni Yehan si Bailey Tianay, isipin na lang kung gaano kalaking kaguluhan ang ay dudulot nito. Ang ganitong klaseng kabaliwan at walang habas na pamamaraan, kung hindi ito kabaliwan, ano pa? Kung naglakas loob siyang patayin si Su Toxi, at ngayon pati si Bailey Tianay, tiyak na kaya rin niyang patayin si Nu Shichen. Isa siyang baliw na walang inuurungan, at kahit paggaling si Nu Shichen sa pamilyang maharlika ng Chanho, tiyak na hindi siya uurungan ng ganitong baliw. At higit pa roon, ang baliw na ito na minamaliit ng lahat ay tunay na may kakayahang patayin si Nu Shichen. Kanina lang, prangka siyang nagtanong kung may lakas ng loob ba itong patayin siya. Hindi yun kay abangan o walang basehan, kundi isang totoong babala, at sa huli, tiyak na kaya niyang itaas ang kanyang tibak ng kamatayan. Ginoong Shichen, nakakatakot ito. Umalis na tayo. Ang batang ito ay isang tunay na baliw. Kapag pinakawalan niya ang nakakatakot na halimaw na iyon, hindi na kita mapoprotektahan. Malamig na sabi ni Feng Jiang na nasa tabi ni Young Master Shi Chen. Ang sindek na dulot ni Yehan ay malinaw na sa lahat. Kahit na si Nu Shichen ay may bantay, ang halimaw sa tabi ni Yehan ay hindi man lang kayang talunin ni Feng Jiang. Bagamat ayaw talagang umalis ni Nu Shichen, bilang isa sa mga batang ginoo ng pamilyang maharlika ng Chanho, mataas ang kanyang katayuan. Hindi pa siya kailanman napilitang tumakas ng ganito sa harap ng sinuman. Ngunit kung aalis siya ngayon, para na rin niyang isinuko ang kanyang ulo kay Yehan. Bailey Tianay, ikaw na ang susunod. Nang tumingin si Yehan kay Bailey Tianay, biglang nagbago ang mga mukha ni na Bailey Tianay at ng mga bantay na Demon Emperor. Matapos pugutan ni Yehan si Su Toxi, ganap silang nayanig sa kanyang kakayahan. Hindi pwede. Panginoon, tumakas na kayo. Nagbago ang anyo ng Demon Emperor na nasa tabi ni Bailey Tianay at agad siyang hamarang. Ang baliw sa harap nila ay tunay na may kakayahang pumatay kay Bailey Tianay. Nang tumingin si Yehan gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata, natakot si Bailey Tianay. Paanong magpapaloko siya sa isang baliw na hindi kayang kontrolin? Nanlamig ang ekspresyon ni Yehan. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan, parang bagyong walang tigil. Sa harap ng makapangyarihang Demon Emperor na humaharang, lumitaw ang isang malamapanaginip na pulang mahabang espada, kumislap sa ere na parang bulalakaw. Ang nakamamanghang liwanag ng espada ay pumutol ng kawalan at sumugod sa Demon Emperor na nasa harapan ni Bailey Tianay. Mabilis na nagtulungan ang mga Demon Emperor, ang kanilang kapangyarihan ay parang rumaragas ang alon. Whoosh! Boom! Ngunit sa harap ng nakamamanghang espada, ang lakas na iyon ay biglang napunit at gumuho. Ang mga Demon Emperor ay napaatras, may dugo sa kanilang mga labi. Tumakas. Nang makita ito, lalo pang natakot si Bailey Tianay.
Kung hindi kayang supulan ng mga Demon Emperor si Yehan, at kapag pinaslang sila, tiyak na siya na ang kasunod na mamamatay. Kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Naganyong halimaw na hangin si Bailey Tianay at dali-daling tumakas, walang lakas ng loob na manatili kahit saglit. Ngunit bagamat nakatakas si Bailey Tianay, hindi ganoon kaganda ang sinapit ng mga Demon Emperor na pinilit siyang ipinagtanggol. Shi! Tumawid ang nakakatakot na pulang liwanag ng espada sa buong mundo, walang makakapigil. Ang ganitong lakas ay hindi kayang labanan ng mga Demon Emperor. Dalawa sa kanila na dati ng sugatan ay agad na napatay ng walang humpay na ulan ng espada ni Yehan. Wala silang nagawa kundi mamatay sa ilalim ng liwanag ng kanyang nakamamatay na tibak. Kabanata 2412. Umalis na tayo, pero ako, si Nu Shichen, hindi ko ito palalampasan. Sa oras na iyon, matapos mag-isip ng 2 beses, napilitan si Young Master Shichen, na madilim ang mukha at puno ng takot ang mga mata, na umalis. Wala ni isa ang makakalaban sa kabaliwan ni Yehan, at si Young Master Shichen ay hindi man lang naglakas loob na subukan kung kaya ba siyang patayin ni Yehan. Hindi siya naglakas loob magsugal dahil alam niyang si Yehan ay tunay na may tapang at kakayahang pumatay sa kanya, isang baliw na walang kinatatakutan. Kung magsusugal siya, baka tulad ni Su Toxi, buhay niya ang mawala. Sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng mga Demon Emperor Masters na lumaban kay Yehan ay pinaslang. Kahit si Bailey Tianay at Nu Shichen ay napilitang tumakas. Wala talagang silbi ang mga Demon Emperor sa harap niya, ang isang Demon Lord ng 5 Tribulation. Ang eksenang ito ay lubos na nagpagulat sa lahat ng nakakita. Ang maladyos na kabataan na ito, na parang halimaw sa kanyang kapangyarihan, hindi lang ang lungsod ng pagkawasak, kundi maging ang kabisera ng pamilyang Maharlika ng Chanhu, ay tiyak na makaririnig tungkol sa baliw at napakalakas na kabataang ito. Samantala, sa kabilang larangan ng digmaan, pinugutan na ni Ye Tian ang 5 makapangyarihang nilalang mula sa Heavenly Demon Realm, at ang natitirang mga Demon Emperor ay nagtakbuhan sa takot habang sila ay tinutugis. Dahil sa pinagsamang lakas ng 2 halimaw na ito, ang krisis ay natapos ng madali, na hindi man lang nakapagbigay ng kaunting banta kay Yehan. Isang nakagugulat na pagtatapos. Bilang isang saksi sa labang ito, si Empress Yiyao ay labis na nayanig, mas higit pa sa inaasahan niya. Nang muli niyang makita si Yehan, ang kapangyarihan nito ay nakarating na sa isang nakakatakot at abnormal na antas. Ang isang Demon Lord ng 5 Tribulation ay nakapugot ng isang Demon Emperor. Hindi ba't ibig sabihin nito ay kaya na rin ni Yehan pumatay ng mga immortal na guro? Kung magpapatuloy ito, sa loob lamang ng 1 o 2 taon, si Yehan ay posibleng maging kapantay niya, o tuluyang higaitan pa siya. Maya-maya, muling bumalik ang katahimikan sa buong kalangitan, maliban sa mga nagulat na titig ng mga tao sa lungsod ng pagkawasak na patuloy na nakatingala. Umalis na tayo. Pagkatapos ng laban na ito, sa palagay ko wala nang mga ngahas na sumunod pa sa atin. Tiningnan ni Yehan ang nagulat na si Empress Yiyao, kumaway kay Ye Tian, at mabilis na lumabas ng lungsod ng pagkawasak. Ngayon na nailigtas na si Empress Yiyao, kailangan pa rin niyang tumungo sa pamilyang Maharlika ng Chanhu. Buti na lang at hindi ako nakialam sa deathmatch, kung hindi, napakalaking kapahamakan ang ay dudulot ng baliw na batang iyon. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Yehan, ang mga mata ng namumuno sa Death Arena ay puno ng takot. Sino ang makakapag-isip na ang isang maliit na Demon Lord ng 5 Tribulation ay may kasamang nakakatakot na halimaw na parang isang Diyos-demonyo? At higit pa roon, sino ang makakapag-akala na si Yehan, na isa lamang Demon Lord ng 5 Tribulation, ay magiging ganoon kaperpekto sa lakas kapag siya'y lumaban? Para durugin ang mga Demon Emperor ng ganoon kadali, sa ganitong uri ng kapangyarihan, imposibleng makahanap ng katulad niya sa buong ligaw na lupain. Ngunit, pinatay ng batang iyon si Su Toxi, pati lahat ng mga pinuno ng Nether Demon Tribe na pumunta sa lungsod ng pagkawasak, at pinaslang pa ang isang Sky Demon at 4 na Demon Emperor ng Mad Demon Tribe. Hindi iyon basta-basta palalampasan. Ganito ang sumagi sa isipan ng pinuno ng Death Arena bago siya agad na bumalik. Kung wala siyang pakikilahok sa deathmatch, lahat ng ito'y wala nang kinalaman sa kanila. Samantala, ang Nether Demon Tribe ay ang kapangyarihan ni Su Toxi. Ang makapagsanay ng batang Demon Master tulad niya ay patunay ng pambihirang lakas ng tribong iyon. Ang Mad Demon Tribe naman ay sakop ni Bailey Tianay. Bagamat hindi siya napatay, ang makapangyarihang nilalang mula sa Heavenly Demon Realm na nagbantay sa kanya ay namatay, gayon din ang 4 na Demon Emperor. Sa ganitong kalaking pinsala, malinaw na hindi iyon basta-basta palalampasan ng 2 tribo.
Sa ligaw na lupain, maliban sa pamilyang Maharlika ng Chanho, ang Nether Demon Tribe at ang Mad Demon Tribe ang pinakamatitinding puwersa. Lumubog ang gabi at binalot ng dilim ang lupa. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera ng pamilyang Maharlika ng Chanho, nakaupo sa tabi ng apoy sina Yehan, Empress Xiao, at Xiao Li. Sa sandaling iyon, nakatulog na si Xiao Li sa balikat ni Yehan, samantalang si Empress Xiao ay pumasok na sa estado ng pagninilay at pagkukultiba. Sa ngayon, hindi pa tinatanong ni Yehan si Empress Xiao kung bakit siya napadpad sa Hilagang Demon Tribe. Saan siya nagtungo matapos sa lakayin ng angkan ng Kang Yaoqi Palace? Ang babaeng ito ay puno ng sugat at halatang hindi naging maganda ang kanyang kalagayan matapos makarating sa Hilagang Demon Tribe. Bagamat kaya sanang gamitin ni Yehan ang kapangyarihan ng buhay upang mabilis na pagalingin siya, alin ba ang mas madaling kontrolin, ang ganap na malusog na Empress Xiao o ang kasalukuyang sugatan? Siyempre, mas madali para kay Yehan ang kasalukuyang kalagayan niya. Bukod pa rito, sapat na ang kabutihang iniligtas niya si Empress Xiao mula sa Death Arena. Para kay Yehan, nakapag-aksaya na siya ng isang araw sa lungsod ng pagkawasak dahil sa kanya. Hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras at lakas para sa kanya. Di nagtagal, sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang iminulat ni Empress Xiao ang kanyang mga mata mula sa pagkukultiba. Ang kanyang mga sugat ay hindi gagaling sa 1 o 2 araw lamang, kakailanganin nito ng mahabang panahon upang tuluyang makabawi. At higit pa roon, kung hindi niya makukuha ang bagay na kailangan niya, baka hindi na siya tuluyang gumaling, at ang kanyang lakas ay mananatili na lamang sa antas na kalahating banal. Kabanata 2413. Habang nakatingin kay Yehan na tila malalim ang iniisip sa tapat niya, pinagdikit ni Empress Xiao ang kanyang mga labi at sa huli nagsabi. Salamat sa pagliligtas mo sa akin mula sa deathmatch. May utang na loob ako sa iyo, buhay ko ito, at babayaran ko ito sa hinaharap. Hindi na kailangan, sagot ni Yehan habang tinutulak ang apoy sa lupa. Iniligtas kita ngayon, bilang kabayaran sa utang na loob ng kapatid ko sa iyo noon sa Yaoqi Palace. Simula ngayon, wala ka nang dapat asahan mula sa kanya. Sa narinig, napabuntong hininga si Empress Xiao. Ang utang na loob niya sa Yaoqi ay nabayaran na nang tumindig siya para rito. Kahit na hindi kita gusto, kailangan kong aminin, mas magaling ka kaysa kay Ye Tianwang noon. Sa buong Tianshu Domain, ikaw lang ang kayang tumapat kay Tianyin. Hindi mo na kailangang sabihin pa yan, tugon ni Yehan. Hindi ko na hinahabol ang mga nakaraang alitan. Pero tungkol sa kapatid ko, ang Yaoqi ay wala ng karapatan sa kanya. Kung nanaisin ko, kaya kong burahin ang Yaoqi sa isang iglap. Sa narinig, may galit na sumiklab sa puso ni Empress Xiao, ngunit pinigilan niya ito at nagsabi. Bilang tagapamahala ng Tianlong, dapat alam mo na maraming bagay sa posisyong iyan ang hindi mapipili ng tao. Kung ang Yaoqi ay hindi pipili ng makapangyarihang kakampi, kapag sumiklab ang digmaan ng 4 na angkan, paano namin mapapanatili ang pundasyon ng Yaoqi? Si Tianyin ay ang ikalawang immortal king body sa kasaysayan ng Yaoqi. Sa tingin mo ba gusto ko lang siyang ibigay ng mura sa ikalawang bulwagan ng Chen Kun? Kapag sumiklab ang digmaan ng 4 na angkan, hindi mo kayang ilarawan ang sakuna. Kahit mataas ang estado ng Yaoqi sa Tianshu region, wala kaming magagawa kundi sumabay sa agos ng digmaan. Sa tuwing lumalabas ang digmaan ng 4 na angkan, napakaraming puwersa ang nagigiba. Paano ang Yaoqi noon? Paano ang makapangyarihang 12 palasyo ng Chen Kun? Paano ang kasalukuyang Soul Clan? Lahat sila'y halos mabura. Bilang ina ng Yaoqi Palace, magagawa ko lamang ang lahat upang manatiling buhay ang pundasyon nito. Kaya ang kapatid ko'y ginawa mong sakripisyo, ipinagpalit mo siya sa alyansa ng 12 palasyo ng Chen Kun. Malamig na sambit ni Yehan. Napangisi si Empress Xiao. Kung dumating ang araw na ang Tianlong mo'y nasa parehong sitwasyon, gagawin mo rin ang katulad ng ginawa ko. Masyado mong pinalalaki ang sarili mo, at masyado mong minamaliit ako, malamig na sagot ni Yehan. Kung dumating ang araw na iyon, mas pipiliin ng Tianlong na mamatay sa digmaan kaysa mabuhay sa kahihiyan. Ang mga lalaki ng Tianlong ay hindi kulang sa dugo't tapang, ang meron lamang ay matatapang na namamatay sa digmaan, hindi mga duwag na nabubuhay mula rito. Sa Yaoqi, puro babae kayo na walang tapang ni para mamatay. Napasinghap si Empress Xiao. Kapag nasaksihan mo ang bangis ng digmaan ng 4 na angkan, hindi ka na makakapagsalita ng ganyan. At saka, pumunta ka sa Hilagang Demon Clan para sa Fairy Amethyst ng pamilyang Maharlika ng Chanho, hindi ba? Anong kinalaman yan sa iyo? Malamig na tugon ni Yehan. Siyempre,
May kinalaman, sagot ni Empress Xiao. Kahit makuha mo ang Fairy Amethyst mula sa pamilyang Chanho na halos imposible, alam mo ba kung paano ililigtas si Tianyin gamit ito? Ang Fairy Amethyst ay may dalang likas na enerhiyang immortal. Hindi lang ito para magligtas ng buhay, kung gagamitin ng tama, maaari ring magbigay ng napakalaking benepisyo sa cultivation. Sa narinig, bahagyang nagseryoso si Yehan at tumingin sa kanya. Kaya pati ikaw, naparito rin para sa Fairy Amethyst. Siyempre, sagot ng Empress Xiao. Nasugatan ng aking immortal root nang makaharap ko ang malalakas ng angkan ng Kang at bumaba ang lakas ko sa semi-holy level. Kaya kailangan ko ito. Maaari tayong magtulungan. Napangisi si Yehan. Para lang pala sa sarili mo. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo para makuha ang Fairy Amethyst. Sa mga salitang iyon, dumilim ang mukha ni Empress Xiao. Yehan, mag-isip ka ng mabuti. Ang Fairy Amethyst ay itinuturing na kayamanan ng pamilyang Chanho. Hindi nila basta-basta ibibigay iyon. Mas mainam na may kasama kaysa mag-isa. At tandaan mo, nakagalit mo na ang ilang miyembro ng pamilyang Chanho. Sa tingin mo ba madali mong makukuha ang Fairy Amethyst mula sa kanila? Babae, nakagalit ko sila dahil sa iyo, malamig na tugon ni Yehan. At isa pa, mahina yata ang paningin mo. Sa tingin mo ba ang batang babae sa tabi ko ay isang karaniwang maliit na demonyo? Napatingin si Empress Xiao kay Shaoli na mahimbing ang tulog at bahagyang kumurap ang mga mata niya. Ang batang ito, miyembro rin ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Ngumiti si Yehan na malamig ngunit hindi sumagot. Pero kahit ganoon, isa lang siyang maliit at walang saysay na miyembro sa pamilya. Sa tingin mo ba, makukuha mo ang Fairy Amethyst dahil lang sa kanya? Tanong ni Empress Xiao. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo, sagot ni Yehan. Kung gusto mong makuha ang Fairy Amethyst, gamitin mo ang sarili mong paraan. Huwag mo akong idamay. Hindi tayo magkasama sa landas. Si Empress Xiao ay nais ang Fairy Amethyst upang pagalingin ang kanyang sugat. Si Yehan naman ay nais itong makuha upang mailigtas ang buhay ni Yeqing. Kung magtutulungan sila, malamang wala siyang mapapala. Huwag kang magmadaling tumanggi. Kung gusto mong makuha ang Fairy Amethyst ng pamilyang Chanho, baka kailanganin mo pa rin ang tulong ko, malamig na sambit ni Empress Xiao, bago muling pumikit at nagpatuloy sa tahimik na pagkukultiba. Lumipas ang gabi sa ganitong katahimikan, at pagsikat ng araw ay nagpatuloy si Yehan patungo sa kinaroroonan ng pamilyang Maharlika ng Chanho. Mula nang dumating si Yehan sa lungsod ng pagkawasak at iniligtas si Empress Xiao, parang napakahaba ng lahat ng nangyari, ngunit sa katunayan isang araw lang ang lumipas. Samantala, sa malayong lupain ng Tianquan Domain ng lahi ng tao, ang alyansa ng iba't ibang puwersa ng Tianquan Domain at ang alyansa ng apat na angkan ay nagsimula ng lumaban sa angkan ng Kang. Kahapon, idineklara ng lahat ng puwersa sa Tianquan Domain ang digmaan laban sa angkan ng Kang. Siyempre, hindi tatanggi si Kang Tianberial, nais niyang samantalahin ito upang durugan ang alyansa ng apat na angkan sa kanilang pagdating. Ang pagkatalo ng Kang clan sa Tianshu Domain ay nagpasiklab ng matinding puot sa puso ni Kang Tianberial. Ngayon, dahil mismo ang alyansa ang pumunta sa kanilang teritoryo, panahon na upang ilabas niya ang puot na iyon. Ngayon, 2/3 ng kapangyarihan sa Tianquan Domain ay nasa ilalim na ng Kang clan. Ang natitirang ikatlo, ayon kay Kang Tianberial, ay madali na lang masakop. Sa harap ng alyansa ng apat na angkan at ng iba pang puwersa ng Tianquan Domain, hinati ni Kang Tianberial ang kanilang hukbo sa dalawang grupo, ang isa'y pinamumunuan ni Kang Jinglo, at ang isa'y siya mismo. At ang kanyang pakay, walang iba kundi ang alyansa ng apat na angkan. Ang araw ay matinding sumikat, at mainit ang paligid, hindi angkop para sa pagpatay. Ngunit sa ilalim ng bughaw na kalangitan, may 50 hanggang 60,000 mandirigma, lahat ay nababalutan ng dugo at matinding hangarin na lumaban at pumatay. Sa sandaling iyon, sa harapan ng puwersang iyon, may lumitaw na napakalakas at nakakatakot na aura. Kabanata 2414. Sa harap ng hukbong ito ay isang babaeng nakasuot ng puting balabal at nagkukubli bilang lalaki. Ang matapang at nangingibabaw niyang mga mata ay tila mata ng isang emperador na naghahari sa mundo. Bihira lamang ang makakatulad sa kanya. Dumating na ang pamilyang Kang. Nang makita ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang si Kang Tianzan, agad na lumamig ang kanilang mga mata. Ang babaeng ito, bukod kay Yehan, ay walang sino man ang kayang lumaban ng mag-isa. At sa pagkakataong ito, ang labanan laban sa pamilyang Kang ay tiyak na magiging harapan, sa ngayon, hindi pa oras para ilantad ang kanilang tunay na layunin. Hehe,
Sayang at hindi nagpakita ang taong mula sa Kangjing Tower. Mukhang tayong dalawa ang magsasanib puwersa laban sa babaeng ito ngayon. Ngumisi si Zon Wushuang habang marahang hinawakan ang sable sa kanyang balikat. Umaapaw ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Li Zhengdao, Zon Wushuang, kayo'y mamamatay. Nasaan si Zugproj na mismo? Sa kabilang panig ng kawalan, kumalat ang makapangyarihang presensya sa buong mundo. Mapanupol ang mga matang nakatingin ni Kang Chanzen habang sinusuri ang mga makapangyarihang mandirigma ng alyansa ng apat na lahi. Ngunit hindi niya nakita si Zug Prajna sa kanilang hanay. Sabi ni Li Zhengdao, si Ginang. Zug ay isang ordinaryong tao, paano siya lilito sa ganitong labanan? Kang Chanzen, hindi pa ba kontento ang pamilyang Kang, nais niyo pang maghari sa buong mundo at pangunahan ang lahat ng tao? Kaya kitang patayin muli. Kayong mga arrogant. Nagsanib kayo ng mga natalo mula sa Changquanyo upang hamanin ang aming pamilyang Kang. Kung wala si Yehan, gusto kong makita kung sino sa inyo ang makapipigil sa akin ngayon. Sa lupain ito ng Changquanyo, kahit maghukay ako ng 3 dipa, hahanapin ko si Zug Prajna at papatayin siya. Agad, kumalat ang malamig na tinig ni Kang Chanzen sa buong mundo. Ang mga mandirigmang Kang na dumating ay parang salot ng balang, nagdadala ng nakagugulat na pressure habang tinutungo nila ang direksyon ng alyansa ng apat na lahi. Ngunit handa na ang alyansa ng apat na lahi. Hindi sila nagkagulo sa hanay, bagkus ay sinalubong nila ang pamilyang Kang ng buong tapang. Ang labang ito ay tunay na sagupaan, parehong panig, tiyak na magbubuwis ng buhay. Boom! 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 Sa isang iglap, sumabog ang dagindong ng labanan sa buong mundo. Bawat banggaan ay nagdadala ng hindi masukat na pressure, tila ba anumang oras ay mawawasak ang mismong kawalan sa ilalim ng kanilang puwersa. Subalit, sa gitna ng nakabibinging tunog ng labanan, sina Kang Tianzan, Li Zhengdao, at Zon Wushuang ay hindi pa rin kumikilos. Alam nilang pare-pareho silang may nakatakdang kalaban. Mag-ingat ka, masyadong mabilis lumakas ang babaeng ito. Kung matatalo ka, huwag mong ipilit. Malalim ang hiningang kinuha ni Li Zhengdao. Sa ilalim ng malamig na titig ni Kang Chanzen, kumilos sina Li Zhengdao at Zon Wushuang na parang dalawang sinag ng liwanag, mabilis na sumugod sa direksyon ng kalaban. Tamang-tama. Kapag napatay ko kayo, baka, lumitaw na si Yehan. Nangingibabaw ang tingin ni Kang Chanzen. Kumislot ang nakakatakot na pilak na sibat sa kanyang kamay na tila isang napakalakas na buhawi. Ang ganoong kapangyarihan ay tunay na nakagigimbal. Sa bawat hampas ng kanyang sibat, nagkadurog-durog ang kawalan na parang basag na salamin, at ang kapangyarihan ng paligid ay nagtipon patungo kay Kang Chanzen, lalong nagpapalakas sa kanya. Shi! Sumiklab ang nakakasilaw na liwanag ng espada at sandata, umaalog ang kawalan. Ang galing ni Li Zhengdao sa espada ay pambihira, at ang teknika ni Zon Wushuang sa sable ay nag-uumapo ng walang kapantay na tapang. Ngunit, sa harap ng nakagigimbal na pag-atake ni Kang Chanzen, nang nagbanggaan ang kanilang mga puwersa at nagwasak ng kawalan, biglang umatras sina Li Zhengdao at Zon Wushuang. Samantala, si Kang Chanzen, hawak ang pilak na sibat, ay tila isang diyosa ng digmaan na marahang lumalapit sa kanila. Supreme ng 7 Tribulation. Nagulat ang mga mata ni Li Zhengdao at Zon Wushuang. Mali, Supreme ng 8 Tribulation, malamig na tugon ni Kang Chanzen habang pinalaya niya ng walang pigil ang kanyang aura. Supreme ng 8 Tribulation. Oo, sa sandaling ito, si Kang Chanzen ay nakapasok na sa antas ng 8 Tribulation Supreme, na mas mataas ng malayo kaysa kina Li Zhengdao at Zon Wushuang. Si Li Zhengdao ay nasa rurok pa lamang ng 5 Tribulation Supreme, habang si Zon Wushuang ay nasa 4 na Tribulation Supreme. Ngunit ang kanilang kalaban, si Kang Chanzen, ay nasa antas na ng 8 Tribulation Supreme. Tuloy-tuloy ang pag-usbong ni Li Zhengdao, Zon Wushuang, at maging ni Yehan. Ngunit ganoon din ang nakakatakot na si Kang Chanzen, hindi siya nagpapahuli. Nang unang lumitaw ang ranggo ng Chanzen, ang pagtataya sa kanya ng Cheney Tower ay nasa 4 na Tribulation Supreme lamang. Ngunit ngayon, siya ay 8 Tribulation Supreme na, at hindi lang basta bagong paso. Kung bibigyan pa siya ng panahon, maaari niyang madali ang marating ang 9 na Tribulation Supreme. Sa iglap na pinalaya ni Kang Chanzen ang buong lakas, nagtagpo ang nanlalamig na tingin ni Li Zhengdao at Zon Wushuang. Kabanata 2415. Ang babae sa kabila, ang bilis ng kanyang pagsulong ay sobrang nakakatakot sa puntong madali kang mawalan ng pag-asa. Sa mundong ito, ang tanging taong maihahambing sa kanya ay si Yehan sa ngayon. Kung wala si Yehan,
gusto kong makita kung paano kayo makakalaban sa akin, Li Zhengdao, Zhang Wushuang. Ngayon ang araw ng kamatayan ninyo. Nanlamig at naging walang awa ang mga mata ni Kang Tianzhou, at ang nakamamanghang presensya na patuloy na dumadaloy patungo kina Li Zhengdao at Zhang Wushuang ay rumaragasa na parang alon. Ang pagpatay ay walang humpay. Dahil hamarang sa kanya sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, nais ni Kang Tianzhou na samantalahin ang pagkakataong ito upang wasakin ang dalawang ito at maibsan ang galit sa kanyang puso. Higit pa roon, kapag tuluyang natalo sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, si Ye Han, na matagal nang hindi nagpapakita sa lahi ng tao, ay tiyak na mapipilitang lumabas. Mag-ingat ka, hindi natin siya kayang tapatan, kaya ibigay na lang natin ang lahat ng makakaya. Matindi ang tingin ni Li Zhengdao, at ang nakamamanghang intensyon ng espada niya ay naging nagliliyab na liwanag ng espada na sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lakas ni Kang Tianzhou ay higit sa inaasahan ng lahat. Ngayon, siya at si Zhang Wushuang ay maaari lamang ibuhos ang lahat upang makipaglaban. Gayunpaman, hindi rin madali para kay Kang Tianzhou na patayin sila, lalo na't kapag nagsama sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang ay lalong lumalakas sila. Higit pa rito, may hawak silang isang trumpo na kayang pumihil sa Heavenly Burial. Digmaan. Malakas na sigaw ni Zhang Wushuang habang iwinasiwas ang espada. Ang mga kislap ng liwanag ay tumago sa kawalan, tinakpan ng langit at lupa. Ang dagandong na parang kulog ay nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya'y sumugod. Ang mas malakas na kalaban, lalo nitong pinupukaw ang apoy ng kanyang pakikipaglaban. Hindi rin nagpaiwan si Li Zhengdao. Bagamat ang kanyang antas ay nasa rurok pa lang ng 5 Revelation Supreme, ang kapangyarihan ng kanyang intensyon ng espada ay nakarating na sa nakakatakot na ikapitong antas, sapat upang tapatan ang isang karaniwang 7 Revelation Supreme. Sa isang iglap, habang muling umatake sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, ang ngiti ng panlilibak sa labi ni Kang Tianzhou ay lalo pang lumala. Sa sandaling iyon, buong puwersa niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng 8 Revelation Supreme. Lumayas ka, Ang nakakatakot na sibat ay may dalang puwersang hindi nakayanan ni Zhang Wushuang, at bumangga ito sa espada niya. Sa sandaling iyon, dama niya ang hininga ng kamatayan na sumalpok sa kanyang mukha. Nabiyak ang kamay niyang may hawak ng espada at ang rumaragasang puwersa ay damaloy sa kanyang katawan. Sa tindi ng puwersang iyon, napasok siya ng maraming dugo. Marami sa kanyang mga ugat ang naputol, at ang matinding sakit ay kumalat sa buong katawan niya. Tulad ng basag na saranggola, siya'y tinapon palayo. Nakita iyon ni Kang Tianzhou at lalo pang naningkit ang kanyang mga mata sa galit. Parang kidlat ang kilos niya at buong lakas niyang inatake si Zhang Wushuang gamit ang sibat. Ang tagpong ito ay tiyak na magtatapos sa buhay ni Zhang Wushuang. Kang Tianzhou, nakalimutan mo ba ako, si Li Zhengdao? Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang nakakapangilabot na presensya ng espada. Ang ikapitong antas ng intensyon ng espada na sinamahan ng pambihirang galaw ni Li Zhengdao ay tulad ng kulog na espada na pumihil kay Kang Tianzhou sa pagpapatuloy ng pagpatay. Sa harap ng espadang iyon, hindi rin siya naglakas loob na magwalang bahala. Kahit na hindi niya itinuring na kalaban si Li Zhengdao, kailangan pa rin niyang mag-ingat sa unang Heavenly King. Napakaraming sagabal, nakakainis. Kung gusto mong iligtas siya, Li Zhengdao, mas mabuting umasa ka sa sarili mong kapalaran. Matindi ang titig ni Kang Tianzhou habang humaharap sa kulog na espada. Ang rumaragas ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan ay damaloy sa pilak na sibat sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, iwinasiwas niya ang sibat na tumabon sa buong paligid at nagbanggaan ito ng marahas sa kulog na espada. Rumble! Isang nakakabinging alon ng puwersa ang kumalat. Kahit malakas si Li Zhengdao, hindi niya kayang tiisin ang bugzo ng lakas ni Kang Tianzhou. Ang kanyang kalaban ay halos kapantay ni Ye Han sa pagiging halimaw. Mamatay ka! Ayaw bigyan ni Kang Tianzhou ng pangalawang pagkakataon si Li Zhengdao. Sa isang iglap, habang malubhang sugatan ito, sumibat siya na parang anino. Mabilis at malamig, ang matalim na sibat ay tatagos sana sa dibdib ni Li Zhengdao. Masamang babae, gusto mong patayin ang kapatid ko, pero andito ang batang amo ninyo. Bigla, si Zhang Wushuang, na malubha ng sugatan, ay sumugod mula sa langit. Isang pagwasak na hiwa ng kanyang espada, daan-daang metro ang haba, ang lumagapak pababa na parang babasag sa langit at lupa. Kayong dalawang sagabal ay parang hindi matinag na ipis, pero ang kapalaran ninyo ay nasa aking kamay. Hindi nyo nga mailigtas ang sarili ninyo. Puno ng kabaliwan ang mga mata ni Kang Tianzhou. Sa harap ng nakamamatay na hiwa ng espada, ang kanyang sibat ay tila bomb utes sa kalangitan, dinurog ang liwanag ng espada na parang kawayan.
Si Li Zhengdao man o si Zhang Wushuang, pareho silang nasa kanyang listahan ng kamatayan. Walang pakialam kung sino ang mauna. Kang Tianzhou, isang Zhang Wushuang lang, sapat na para si Kang Jinyo at ang iba pa ay sabay na may libing kasama niya. Kabanata 2416. Sa sandaling iyon, si Li Zhengdao, na nakaligtas mula sa panganib, ay malakas na nagsalita. Dahil sa mga salitang ito, nanginig ang mahabang sibat ni Kang Tianzhou na nakatutok kay Zhang Wushuang, at nalihis ang landas nito, tumama lamang sa balikat niya. Nabutas ang kaliwang balikat ni Zhang Wushuang. Zhang Wushuang, alis na tayo. Ang walang hanggang lakas ng intensyon ng espada ay muling bumalot kay Kang Tianzhou, at ang kapangyarihan ng ikapitong antas ng espada ay muling pumihil sa kanya. Ngunit pagkatapos ng galaw na iyon, mabilis na umatras si Li Zhengdao kasama si Zhang Wushuang habang sandaling nawala ng pokus si Kang Tianzhou. Ngayong araw, sa pagharap nila kay Kang Tianberial, kahit nagsama sila, ganap silang natalo. Gayunpaman, matapos umatras ang dalawang sugatan, sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, umatras din ang alyansa ng apat na lahi na parang humuhupang alon. Ngunit sa labang iyon, tinatayang 5 hanggang 6,000 ang nawala sa kanilang panig. Hanapin ang babaeng iyon, at ipapadala ko siya sa impyerno. Nang makita ang pag-atres ng alyansa, nagngit-ngit si Kang Tianzhou. Ang pakiramdam na muli siyang hawak sa leeg ay nagpasiklab sa kanyang galit, lalo na't ang may hawak ng kapangyarihan laban sa kanya ay si Zhou Prajna, ang babaeng minsan nang nagpakatalo sa kanya. Kahit pinagsanib ang lakas ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang laban sa kanya, na isa ng 8 Revelations Supreme, sila'y tuluyang natalo. Pareho rin silang malubhang sugatan. Ngayon, wala na silang kakayahang pigilan si Kang Tianberial. Habang umatras ang alyansa ng apat na lahi, alam ni Kang Tianzhou na hindi siya pwedeng basta sumuko. Hindi niya gusto ang pakiramdam na hawak siya at kontrolado ng iba. Para sa kanya, mas masakit iyon kaysa matalo. Lalo na't ang nagpakitang marupok siya ay si Zhou Banroo. Kung nasa harapan niya ito ngayon, walang pagdadalawang isip niya itong papatayin. Subalit kailangan pa niyang pangalagaan ang buhay ni Kang Jinyo at ng iba pa. Ang mga ito ay tinuring na mga henyong pinalaki ng Kang Clan sa napakalaking halaga. Tiyak na ang kanilang magiging tagumpay sa hinaharap ay hindi bababa kina Zhang Wushuang at Li Zhengdao. Kung mawawala sila, malaking kawalan iyon. Higit pa rito, kung ipagsasawalang bahala niya ang buhay ni Kang Jinyo, baka magsimulang magkaroon ng pagdududa ang buong Kang Clan. Kaya't kahit nakakapagpas siya si Kang Tianzhou na pumatay ng iba ng walang awa, hindi niya kayang gawin iyon laban sa sariling kasamahan, maliban na lamang kung talagang wala na siyang pagpipilian. Sa puntong ito, natalo na siya kay Zhou Prajna. Sapagkat kung si Zhou Prajna iyon, wala itong mga alalahanin na kagaya sa kanya. Samantala, ang mga makapangyarihang miyembro ng alyansa ng apat na lahi ay bumalik sa pansamantala nilang base. Sa kanilang direktang sagupaan laban sa Kang Clan, bagamat hindi ito nagtagal, malaking kapalit ang binayaran nila. Ngunit ganoon din ang Kang Clan, hindi sila nabawasan ng mas kaunti. Matapos hatiin ang puwersa ng Kang Clan sa Tianquan Domain sa dalawang bahagi, labis ng humina ang kanilang lakas. Mga kapatid, kumusta sina Kuya Li at Kuya Wushuang? Alam na ni Zhou Prajna bago pa magsimula ang labang ito kung paano ito matatapos. Ngunit sa unang laban sa Tianquan Domain, kailangan nilang harapin ang Kang Clan ng direkta. Kahit may kapalit, wala silang ibang pagpipilian. Sa estratehiyang ito, hindi lamang nalito ang Kang Clan, kundi pati ang alyansa sa loob ng Tianquan Domain at maging ang ibang malalakas na puwersa mula sa ibang rehiyon. Sa madaling salita, nais ni Zhou Prajna na lituhin ang buong mundo. Kapag nawala na ang ulap at usok, saka lamang darating ang oras na muling masasaktan ang Kang Clan. At sa panahong iyon, malalaman ng buong mundo na nakatingin sa Tianquan Domain ang tunay na layunin nila. Ang Tianquan Domain ay isa lamang biktima sa mga kamay ni Zhou Prajna. Malubha ang kanilang sugat, lalo na si Zhang Wushuang. Huwag niyo nang isipin na makakabalik siya sa labanan sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Buntong hininga ng Patriarch Qin Sheng. Kahit sila'y nasa antas ng 8 Revelation Supreme, normal lang na matalo ng ganoon kabigat sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. 8 Revelation Supreme, kunot noong sabi ni Zhou Banroo. Kung ganoon, mali nga ang naging pagtansya natin. Kung nais natin ng pantimbang laban sa kanya, baka kailangan na nating idagdag si Sister Samsara. Sumabat ang Patriarch Brahma, binibini Zhou, mukhang lalo pang nagalit sa iyo si Kang Tianzhou. Sigurado akong may mga malalakas na tao ng Kang Clan na nagbabantay sa labas ng lungsod na ito. Kapag nakumpirma nilang nandito ka, tiyak silang muling aatake. Wala kayong dapat ikabahala, kalmadong sagot ni Zhou Banroo.
Kahit makumpirma nila ang kinaroroonan ko, hindi gagalaw agad si Kang Tianzo. Huwag niyong kalimutan, hawak pa rin natin ang trumpo na kinamumuhian niya. Maliban na lang kung handa siyang makita na mamatay sa harap niya sina Kang Jinyo, hindi siya gagalaw. At saka, sapat na ang naganap na direktang sagupaan laban sa Kang Clan. Ang lahat ng puwersang nakatingin sa Tianquan Domain ay nakita na ang ating sincerity. Kaya't wala nang dahilan upang magduso pa tayo ng higit pang walang saysay na kawalan. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin ni Binibini Zog, susunod na ba tayo sa susunod na hakbang? Tanong ng lahat ng makapangyarihang pinuno ng alyansa ng apat na lahi. Mahirap na para sa kanila na tiisin pa ang ganitong kalakihang kawalan. Ngumiti si Zog Prajna ng malamig, hindi pa. Bago tuluyang malanawan ang ulap, kailangan muna nating himukin ang ating mga kaalyado. Kung kikilos tayo, kailangan perpekto. Sigurado akong abala na silang naghahanda. Ipadala agad ang mensahe sa Royal Bird Sect, bukas, sisimulan natin ang huling laban sa Kang Clan sa Tianquan Domain. Kung magtatago pa sila, agad tayong atras mula sa Tianquan Domain. Narinig iyon, tumango ang lahat ng makapangyarihang miyembro ng alyansa. Ang Tianquan Domain ay wala nang magagawa kundi maging biktima sa kanilang mga kamay. Samantala, sa tirahan ng Royal Bird Sect at iba pang puwersa, katatapos pa lamang ng laban nila laban sa Kang Clan. Bagamat nawalan din sila, mas mabuti na ang sitwasyon ngayon kaysa dati. Dahil nahati na ang lakas ng Kang Clan sa Tianquan Domain, nabawasan ang presyon sa kanila. Mga kapatid, nakipaglaban na sa Kang Clan ng alyansa ng apat na lahi kasama natin. Bagamat wala pang nakikitang malinaw na resulta, hindi na tayo kasing delikado gaya ng dati. Dahil ipinakita ng alyansa ang kanilang sinseridad, sa tingin ko, huwag na tayong magkubli. Ibalik natin ang mga puwersang lihim na ipinadala sa labas. Kailangan natin sila ngayon upang makipaglaban sa Kang Clan. Higit pa rito, kapag natuklasan ng alyansa ng apat na lahi ang ating lihim at umatras sila mula sa Tianquan Domain, siguradong magkakaproblema tayo. Kabanata 2417. Tiningnan ng angka ng Royal Bird Sect ang mga pinuno ng iba pang tatlong pangunahing puwersa at nagsabi. Bago dumating ang alyansa ng apat na angkan, lahat ng puwersa sa Heavenly Domain ay halos malipol na, at hindi nila kayang harapin ang kapangyarihan ng Kang Clan. Dahil dito, ang Royal Bird Sect at iba pang puwersa ay palihim na nagpadala ng ilang tao upang manatiling buhay ang binhi ng kanilang kapangyarihan. Pagkarinig nito, napakunot noo ang pinuno ng Tianxia Sect at nagsabi. Hindi ba't masyado pang maaga para tawagin pabalik ang mga taong iyon? Dapat ba tayong maghintay? Tutal, hindi pa natutuklasan ng alyansa ng apat na angkan na may nakatago pa tayong lakas. Hindi ba't mas mabuti kung hayaang mas lalo silang maduraj sa kamay ng Kang Clan? Tumango rin ang pinuno ng woman at sumang-ayon. Sang-ayon ako sa sinabi ng pinuno ng Tianshaman. Kapag tayo'y nabigo, tuluyan nang mawawala ang apat na pangunahing puwersa. Nang makita ito, naging alanganin ang susre ng Royal Bird Sect. Naiintindihan din niya ito, ngunit masyado na nilang kailangan ang tulong ng alyansa ng apat na angkan ngayon. Kapag sila'y lumisan, babalik muli sila sa dati nilang desperadong kalagayan. Ngunit biglang pumasok sa bulwagan ng isang mandirigma mula sa Royal Bird Sect at nagsabi ng malalim. Susrain, may balita mula sa alyansa ng apat na angkan, bukas sisiklab ang laban ng matira matibay laban sa Kang Clan. Kung may tinatago pa tayong lakas, agad silang aalis sa Tianquan Domain. Nagulat ang lahat. Bukas magsisimula ang huling labanan laban sa Kang Clan. Bukas, sa Tianquan Domain, laban ng matira matibay na ba agad? Hindi ba't masyadong nagmamadali ang alyansa ng apat na angkan? Nangamba ang mga pinuno ng Royal Bird Sect at iba pang puwersa. Dumaan na sa mabigat na labanan ang alyansa nang dumating sila sa Tianquan Domain, at ngayon nakatakda na silang makipagsagupaan muli sa Kang Clan. May pag-asa pa ba silang manalo? Tila ang pagkatalo nila ay labis na ikinagalit ng alyansa ng apat na angkan. Higit pa riyan, alam na nilang may tinatago pa tayong kapangyarihan at hindi natin ibinigay ang lahat laban sa Kang Clan. Paano sila hindi magagalit? Napabuntong hininga ang susre ng Royal Bird Sect at nagsabi. Mga kasama, tila ito na ang huling ultimatum ng alyansa ng apat na angkan. Kayo na ang baalang magpasya kung paano pipiliin. Nagsalita ang pinuno ng Luotian Palace ng mabigat. Kung haharap tayo sa Kang Clan, kailangan natin ang alyansa ng apat na angkan para may tsansang manalo. Kapag iniwan nila tayo, wala na tayong laban. Kaya tawagin na natin pabalik ang ating mga ipinadala. Handa na akong makipagtagisan sa alyansa at Kang Clan.
Ang hakbang na ito'y darating din naman balang araw. Nagkatinginan ng pinuno ng Tiansha sect at pinuno ng Wu sect. Kahit hindi sila sang-ayon, wala na silang ibang magagawa matapos ang babala mula sa alyansa. Ang lakas ng alyansa ang huling pag-asa nila. Kung ganoon, tawagin na natin pabalik. Tagumpay o kabiguan, dito na nakasalalay ang lahat. Kung ngayon ay masusugatan ng husto ang Kang Clan, tuluyan na silang mawawala sa Tianquan domain. Sabay na tumango ang pinuno ng Tian Shaman at Woman. Damaloy ang mabigat na enerhiya ng kamatayan sa kanilang mga mata. Ang labanan laban sa Kang Clan ay magiging laban ng buhay o kamatayan. Samantala, sa kuta ng Kang Clan, nagngangalit si Kang Tianzo. Bagaman naitaboy nila ang alyansa at nakasugat, hindi iyon sapat. Lalo na't hindi niya napatay sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang at higit pang masakit na siya'y nakontrol ng iba. Para sa kanya, mas masakit ang makontrol kaysa matalo. Panginoon, si Zugproj na ang nasa likod ng alyansa. Ang mas masaklap, hawak nila ang buhay ni Kang Jinyo at ng dalawa pa. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Kang Tianzo. Ang babaeng iyon, pagbabayaran ko siya ng mahal. Kapag pumasok siya sa Tianquan domain, hindi na siya makakaalis ng buhay. Lumapit ang isang mandirigma ng Kang Clan at nagulat. Panginoon, kumikilos na ang Royal Bird Sect at iba pa. Ibinabalik na nila ang lahat ng puwersang itinago nila. Higit pa riyan, nakipagdeklara na sila ng digmaan kasama ang alyansa ng apat na angkan laban sa atin. Bukas, makikipag-agawan sila sa atin para sa pamumuno ng Heavenly Domain. Nang marinig ito, lumalim ang malamig na tingin ni Kang Tianzo. Isang labanang matira-matibay laban sa aming Kang Clan. Sila na mismo ang nagtulak sa sariling kamatayan. Kung hindi lang hawak ng alyansa ang buhay ni Kang Jinyo, matagal na sana silang nawasak ngayon. Ang hakbang na ito, hindi gawa ng isang taong marunong. Nag-alinlangan si Kang Jinglo at nagtanong, Panginoon, iniisip niyo bang may panlilinlang? Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang lahat ng kilos ng babaeng iyon. Ayokong mangyari ulit ang nangyari sa Tianshu region dito sa Tianquan. Kung talagang sisiklab bukas ang labanan, siguradong may pukana si Zugproj na. Walang ibang may kakayahan kundi siya. Panginoon, ano ang gagawin natin bukas? Tanong ni Kang Jinglo. Sumilab ang titig ni Kang Tianzo. Kung may digmaan bukas, dapat makuha natin ng buhay si Zugproj na sa kahit anong halaga. Jinglo, ikaw ang bahala rito. Kapag wala siya, ang alyansa ng apat na angkan ay magiging tigre na walang ngipin, kahit matalim pa ang kanilang mga kuko, hindi nila mahahadlangan ang matatalim na espada ng ating Kang Clan. Kabanata 2418. Pagkarinig nito, seryosong tumango si Kang Jinglo. Napakalaking banta ni Zugproj na para sa kanila. Tanging kung siya'y mapipigilan, mas lalaki ang tsansa ng Kang Clan na manalo sa digmaan sa Tianquan domain. Mabagal na lumipas ang isang araw, at ang Royal Bird Sect kasama ang iba pang mga puwersa ay naghanda na para sa malaking labanan. Natural na ang magiging labanan laban sa Kang Clan ay sa kanilang tirahan, at hindi na sila maghihintay pang sugurin sila. Suzerain, ang mga kasapi ng alyansa ng apat na angkan ay umalis na sa kanilang pansamantalang kampo at papunta na sa direksyon ng Kang Clan. Sa puntong ito, nasa likod ng Royal Bird Sect at iba pang apat na pangunahing puwersa ang halos 50,000 mandirigma. Iyon na ang buong puwersa ng apat na sekta. Tumango ang matibay na pinuno ng Bird Sect at nagsabi, dahil kumilos na ang alyansa ng apat na angkan, tayo na rin ay dapat kumilos laban sa Kang Clan. Kahit hindi natin sila tuluyang malipol ngayon, kailangan nating itaboy sila palabas ng Heavenly Power Domain at iparana sa kanila ang pinakamalupit na kabayaran. Pagkasabi nito, ang buong hukbo ay lumusab na parang makapal na ulap na dumidilim sa himpapawid. Sa kabilang panig, umalis nga ang alyansa ng apat na angkan mula sa kanilang kampo at nagmamadaling pumunta sa lugar ng Kang Clan. Ngunit ang tanong, magaganap ba talaga ang huling labanan sa mismong base ng Kang Clan? Oo, magaganap ang laban, ngunit hindi ito magiging tunay na huling labanan sa pagitan ng alyansa at Kang Clan. Ang magiging tuwirang sagupaan ay sa pagitan ng Royal Bird Sect at ng Kang Clan. Sa digmaang ito, nakatakda silang maging mga biktima sa kamay ni Zugproj na. Habang naglalakbay ang alyansa, biglang nawala ang kanilang bakas. Ang mga tauhang nakatalaga upang subaybayan sila ay hindi na makita ang kahit anong anino ng alyansa, tila naglaho sila sa hangin. Luwang, bigla pong nawala ang alyansa ng apat na angkan. Sa sandaling iyon, nakikinig si Kang Jinglo sa ulat ng kanyang mga tauhan. Habang ang Royal Bird Sect at iba pang sekta ay papunta na sa teritoryo ng Kang Clan para sa huling labanan, siya'y hindi sumama dahil mas mahalaga ang kanyang misyon, dakpin si Zugproj na.
Inisip niyang kung wala sa kampo ang alyansa, tiyak na nandoon si Zugproj na at wala ring mga malalakas na bantay. Ngunit ang natanggap niyang balita, naglaho ang alyansa. Lubos na bumigat ang dibdib ni Kang Jinglo. Hindi nagkamali ang hula ng Panginoon. Ang labanan na ito ay puno ng panlilinlang. Ano na naman ang niluluto ng babaeng iyon? Hanapin niyo sila. Kahit hukayin ng buong Tianquan domain, dapat niyo silang matagpuan. Ang pagkawala ng alyansa sa ganitong sandali ay masamang senyales. Ang hinala ni Kang Jinglo, may itinatagong mapanganib na plano si Zugproj na. At kung totoo, maaaring ito ang maging nakamamatay na panganib sa kanilang Kang clan. Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Yehan pagdating sa talino. Bulong niya. Intindihin, Luhuang. Sagot ng mga tauhan at agad na umalis. Pinilit ni Kang Jinglo na pakalmayan ang sarili, ngunit alam niyang dapat kaagad ipaalam ito sa Panginoon. Tanging sa karunungan ng Panginoon marahil sila makakahanap ng kasagutan. Magpadala ng ulat sa Panginoon. At samahan ako sa kampo ng alyansa. Kukunin natin si Zugproj na, ang babaeng iyon. Ngunit pagdating nila sa kampo ng alyansa, wala na roon ang lahat. Sa puntong iyon, natapos na ang plano, naghintay na lamang ito ng resulta. Kapag nagtagumpay ang alyansa, malulugi lamang sila ng 5 hanggang 6 na libong tao, ngunit ang mawawala sa Kang clan ay higit pa riyan. Naipawala sila ng walang bakas sa harap ng ating mga mata, tunay ngang nakamamangha ang babaeng iyon, malamig na bulong ni Kang Tianzo. Hindi niya inasahan na mawawala bigla ang alyansa. Mas lalong nakakatakot na sila ngayon ay nagtatago sa dilim. Malapit na ang labanan at wala ng oras si Kang Tianzo para alamin ang tunay na motibo ni Zugproj na. Napakalakas niya, at ang timing ay napaka-perpekto. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, alam niyang imposibleng andoon pa rin si Zugproj na. Hindi niya ilalagay ang sarili sa panganib sa oras na ito. Ang pag-aalala ni Kang Tianzo, ano ang tunay na plano ni Zugproj na. Ngunit wala na siyang oras upang alamin, sapagkat dumating na ang digmaan. Panginoon, dumating na po ang mga hukbo ng Bird Sect, Tianxia Sect, Wuyu Sect, at Luoshen Palace. Kabanata 2419. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang malakas na mandirigma mula sa pamilyang Kang sa likuran ni Kang Tianzan at nagsabi ng ulat. Pagkarinig nito, lumamig ang mga mata ni Kang Tianzan at mariing nagsabi. Kung ganoon nila kagustang mamatay, hayaang lumabas sila ng lungsod para makipaglaban. Ang mga tao mula sa 4 na pangunahing puwersa na ito ay hindi dapat pakawalan ngayon. Gusto kong makita kung anong klaseng pukana ang pinaplano nila. Matapos sabihin iyon, biglang nawala si Kang Tianzan, at di nagtagal, sa labas ng lungsod kung saan nakahimpil ang pamilyang Kang, isa-isang lumitaw ang mga makapangyarihang mandirigma ng pamilya Kang. Samantala, sa malayo, ilang daang milya ang layo sa kalawakan, naroon na ang imperial na sektang Ibon at iba pang mga puwersa. Kay laking pagtataka, bakit hindi pa dumarating ang mga tao mula sa alyansa ng 4 na pamilya? Nakakunot-noo ang pinuno ng imperial na sektang Ibon. Ganito rin ang iniisip ng mga pinuno ng sektang Tianxia, sektang Wuyo, at palasyo ng Luoshen. Narito na sila, kaya't dapat naroon na rin ang mga tao mula sa alyansa ng 4 na pamilya. Baka kaya umatras ang mga tao ng alyansa ng 4 na pamilya. Biglang dumilim ang mukha ng pinuno ng sektang Tianxia. Pero kung umatras sila, bakit nila sinimulan ang digmaan laban sa pamilyang Kang sa loob mismo ng Tianquan domain, kahit pakapalit ay malaking pinsala? Bis. Biglang, mula sa harapan ng imperial na sektang Ibon at ng iba pang mga puwersa, dumagsa ang mga mandirigma ng pamilyang Kang na parang maitim na ulap na bumabalot sa langit at lupa. Ang nakakatakot na presensya na lumabas sa kanila ay nagdulot na tila ang buong mundo ay nalunod sa kadiliman, isang larangan ng pagpatay. Pinaghintay namin kayo ng matagal. Dahil sabik na sabik kayong pumunta sa impyerno, bubuksan ng pamilyang Kang ang pintong iyon para sa inyo. Magsama-sama kayo ng mga kaluluwa ng mga multo at ligaw na espiritu. Kahit na dumating ang alyansa ng 4 na pamilya, magiging pareho lang ang hantungan nila. Pumatay. Walang aitet-ira. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kang Tianzan sa buong kalangitan. Sa susunod na sandali, dumagsa ang mga mandirigma ng pamilyang Kang tulad ng mga balang, tinatakpan ng imperial na sektang Ibon at iba pa. Wala na tayong magagawa. Zan. Laban. Namutla ang mga mukha ng mga mandirigma ng imperial na sektang Ibon at iba pang mga puwersa, ngunit wala na silang atrasan. Kailangang makipagtagisan sa pamilyang Kang hanggang sa huli. Kahit hindi dumating ang alyansa ng 4 na pamilya, wala na silang ibang daan kundi lumaban.
Subalit, ang masakit na katotohanan, mula sa simula hanggang sa huli, hindi nila alam na sila'y naging piyesa lamang sa isang laro ng iba. At kapag wala ng silbi ang piyesa, tiyak itong itatapon. Kahit pa pinagsama-sama ang lahat ng lakas ng imperial na sektang ibon at iba pa, wala silang tsansa laban sa pamilyang Kang. Kahit pa kasama nila ang alyansa ng apat na pamilya, mananatiling maliit ang kanilang pag-asa. Ngunit ngayon, sa bingit ng kamatayan, desperado silang mabuhay, kaya't lumaban sila ng todo. Ang nakatakdang kahihinatnan, mabubure sa mundo ang imperial na sektang ibon at iba pang puwersa. Ngunit sa desperasyon nilang lumaban, tiyak na maraming mandirigma ng pamilyang Kang ang mapapatay din. Mula pa sa simula, itinakda na ni Zug Prajna ang kanilang kapalaran bilang mga sakripisyo. Mabilis na sumiklab ang mabangis na labanan. Ang sagupaan sa pagitan ng imperial na sektang ibon at iba pa laban sa pamilyang Kang ay agad naging matindi, halos bawat minuto at segundo ay may mga buhay na naglalaho. Wala pa ring bakas ng alyansa ng apat na pamilya. Ang imperial na sektang ibon at iba pa ay nag-iisa lamang. Sa harap ng galit na Kang Tianzan, wala silang pag-asang makaligtas, kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Buong puso nang nagpasya si Kang Tianzan, walang makakaligtas sa mga puwersang ito. Kailangang mawasak silang lahat para maibsan ang kanyang pangamba. Sa gayon, kahit mawala ang alyansa ng apat na pamilya, hindi siya matatakot sa mga banta sa hinaharap. Masama ito, bakit hindi pa dumarating ang alyansa ng apat na pamilya? Habang nakikita ng mga mandirigma ng imperial na sektang ibon at iba pa ang patuloy na pagkamatay ng kanilang mga kasamahan, lalong nadudurog ang kanilang mga puso. Ang pagkabahala sa kawalan ng pagdating ng alyansa ay lalo pang lumalalim. Kung magpapatuloy ito, wala ni isa sa kanila ang makakatakas laban sa pamilyang Kang. Ngunit kahit sa desperasyon, umaasa pa rin sila na darating ang alyansa ng apat na pamilya para iligtas sila. Samantala, si Kang Tianzan ay malamig ang mukha habang pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi siya sumali sapagkat walang sino man sa lab ang iyon ang karapat-dapat para harapin niya. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sitwasyon ay nakakabaliw. Lumipas ang oras, isa-isang bumagsak ang mga makapangyarihang mandirigma ng imperial na sektang ibon at iba pa, ngunit hindi pa rin dumating ang alyansa ng apat na pamilya. Ginagamit kaya ng alyansa ang mga puwersang ito bilang panangga. O baka sila'y pain lamang, at may ibang pakay ang alyansa. Habang pinagmamasdan ng mga natalo at desperadong kalaban, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kang Tianzan. Ano man ang layunin ng alyansa ng apat na pamilya, nakaukit na sa tadhana ang pagbagsak ng imperial na sektang ibon at iba pa. Napakahusay ni Zog Prajna, pati ang mga kakampi niya, kaya niyang ipahamak. Ngayon, nawala siya nang walang nakapansin. Gusto niyang mamatay ang mga taong ito habang inuubos ang lakas ng aming pamilya Kang. Malamig na natawa si Kang Tianzan. Totoo, kahit desperado ang imperial na sektang ibon at iba pa, at nakapatay sila ng maraming tao mula sa pamilyang Kang, hindi pa rin iyon sapat para tuluyang masaktan ang kanilang puwersa. Sa mga oras na iyon, dumating ang balita mula sa Kangjing Tower, walang tao sa himpilan ng alyansa ng apat na pamilya, pati si Zug Prajna, wala na rin. Kabanata 2420. Ang tanging makakagawa na maglaho ng walang bakas ang alyansa ng apat na pamilya mula sa Tianquan Domain ay ang sinaunang Array Clan. Sa pagkakataong ito, muli akong nagkamali ng kalkulasyon. Nanatiling malamig ang mga mata ni Kang Tianzo, ngunit walang sinuman ang makakaasahan na ang alyansa ng apat na pamilya, na dumating na sa lupa ng Tianquanyo at naghahanda na sanang makipagdigma sa pamilyang Kang, ay biglang maglalaho. Hindi ito naisip ni Kang Tianzan dati, kaya't hindi siya nakapaghanda. Samantala, habang matindi na ang labanan ng pamilyang Kang at ng imperial na sektang ibon, ang buong lakas ng alyansa ng apat na pamilya ay biglang lumitaw sa hangganan ng Tianquan Domain at Chanshuan Domain. Dahil sa kapangyarihan ng Array Clan at sa kanilang mga makapangyarihang formasayon, hindi mahirap para sa alyansa ng apat na pamilya na maglaho mula sa Tianquan Domain nang hindi napapansin ni Newman. Sa kalangitan, nakatayo sa kawalan ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng alyansa ng apat na pamilya, nakatingin pabalik sa lupa ng Tianquanyo. Marahil, natatapos na ang labanan ng pamilyang Kang at imperial na sektang ibon. Huwag ninyo akong sisihin sa pagiging malupit. Kung may dapat kayong sisihin, angkinan ninyo ito sa inyong kahinaan at sa inyong katangahan. Ngumisi si Zug Banroo, walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Ang pagkawasak ng mga puwersa gaya ng imperial na sektang ibon sa kamay ng pamilyang Kang ay hindi lamang makakakain ng bahagi ng lakas ng pamilyang Kang, kundi mas mahalaga, aalisin din ito ang anumang posibleng banta sa hinaharap.
Sa labanang iyon, inilaan na nila ang lahat ng kanilang lakas upang maubos. Marahil iniisip pa rin ni Kang Tianzan ang ating tunay na layunin. Miss Zug, ngayong malinaw na ang lahat, hindi na nararapat pang magtagal. Napakatalino ni Kang Tianzan, baka matuklasan niya ang ating totoong pakay anumang oras. Sabi ni Li Zhengdao sa tabi ni Zug Banroo. Mapatla pa rin ang kanyang mukha, siya at si Zhang Wushuang ay hindi pa rin lubos na nakaka-recover mula sa laban kay Kang Chanbo. Tumanggaw si Zug Banroo at nagsabi, lumipat na tayo sa Chanchuan Domain. Nakipag-ayos na si Sister Samsara, oras na para mawala ang lakas ng pamilyang Kang sa lupa ng Chanchuan Domain. Mikikipagsanib tayo sa Yi Clan, Lingho Clan, at iba pang kalyadong puwersa. Sa labanang ito, tiyak na mawawala ang kapangyarihan ng pamilyang Kang sa Chanchuan Domain. Ang Chanchuan Domain ang pinakamatinding larangan ng digmaan laban sa pamilyang Kang sa apat na makalangit na domain. Bagamat makapangyarihan ang pamilyang Kang, ang Yi Clan, Lingho Clan at iba pang aliadong puwersa ay kayang makipagtunggali sa kanila. Ngayon, sa pagdating ng alyansa ng apat na pamilya, maaari nang isipin kung gaano kabigat ang pain ng haharapin ng pamilyang Kang sa Chanchuan Domain. Tama, ang tunay na layunin ni Zog Prajna ay ang Chanchuan Domain, ang pag-isahin ang mga puwersa roon upang tuluyang lipulin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilyang Kang. Hindi siya interesado sa pagkapanalo o pagkatalo sa isang lungsod lamang, ang kanyang pakay ay ubusin ang kabuoang lakas ng pamilyang Kang. Siyempre, hindi dapat mabatid ni Kang Tianzan ang planong ito. Kaya't ang Tianquan Domain ang ginawang pain upang ilihis ang atensyon. Tutal, ang Tianquan Domain ay tiyak na mawawasak basta't mailihis ang pansin doon, walang makakahula sa tunay na pakay ni Zog Prajna. At ngayon, ang lahat ng nangyayari ay ayon mismo sa plano. Hindi mahuhulaan ni Kang Tianzan, ni ng mga puwersa sa Chanji Domain, ang kanyang tunay na balak. Tanging ang Yi Clan at Lingho Clan lamang ang nakakaalam. At alam nila dahil sa anak ng reinkarnasyon, siya mismo ang ipinadala ni Zog Banroo upang makipag-ugnayan sa Yi Clan at Lingho Clan hinggil sa pakikipagsanib sa Chanchuan Domain. Ngayon, mula nang umalis sila sa Changquanyo, ang matatalim na espada ng alyansa ng apat na pamilya ay nakatutok na sa kapangyarihan ng pamilyang Kang sa Chanchuan Domain. Ang dahilan kung bakit pinili ni Zog Banroo na makipagsanib sa Yi at Lingho Clan sa Chanchuan Domain ay dahil mas madali itong matanggap kaysa ipahamak ang buong Tianquan Domain. Sa orihinal na plano niya, kasama rin ang Yi Clan at Lingho Clan sa Chanchuan, gayon din ang 10,000 Heavenly Palace sa Chanji Domain. Para sa kanya, maaari niyang gamitin ang alinman sa mga ito nang walang panghihinayang. Sa pananaw ni Zog Prajna, ang malawakang pananakop ng pamilyang Kang ay pagkakataon upang maubos ang kapangyarihan ng iba't ibang lahi ng tao. Sa ganitong paraan, kapwa sila at ang pamilyang Kang ay mauubos ang lakas. At sa oras na magising ang kapangyarihan ng Tianlong mula sa Xuanman World, sapat na ang mawasak ang pamilyang Kang upang ang Tianlong ay madaling mamuno sa buong lupain ng tao at maging pinakamataas sa lahat. Gayunman, kahit maganda ang plano ni Zog Banroo, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang alyansa ng apat na pamilya. Kapag lumampas siya sa limitasyon, maaaring hindi siya payagan ng alyansa na ipagpatuloy ito. Lalo na dahil may utang na loob ang alyansa kay Yehan, at si Yehan, na lubos na nagpapahalaga sa utang na loob, ay hinding-hindi tatalikod sa alyansa ng apat na pamilya. Kung hindi lang sa iyon, malamang na isinama na rin ni Zog Banroo sa kanyang mga plano laban mismo sa alyansa. Samantala, sa kampo ng Yi Clan, Lingho Clan at iba pang mga kaalyado sa Chanchuan Domain, nagtipon ang lahat ng pinuno ng mga puwersa. Alam na ninyo lahat ang labanan sa Tianquan Domain. Doon ang pinakamatindi sa lahat ng larangan ng digmaan. Matapos ang labang iyon, alinman sa Otres ang pamilyang Kang mula sa Tianquan, o tuluyang mawawala ang lahat ng puwersa roon. Ngunit kung manalo ang pamilyang Kang, tiyak na susunod nilang targetin ang Chanchuan at Chanji Domains. Kaya bago pa iyon mangyari, tayo na ang kumilos. Huwag nating hayaan na sila ang dumating sa ating pintuan. Kapag si Kang Chanbo mismo ang humarap sa atin, baka huli na ang lahat. Sa ibabaw ng bulwagan, tumayo si Iching Tian, pinuno ng Yi Clan, isa sa 12 sinaunang pamilya, at nagsalita. Bilang pinakamakapangyarihang puwersa sa alyansa, siya ang may pinakamalaking tinig sa pagpapasya. Ngunit bukod sa Lingho Clan, nag-alinlangan ang iba pang pinuno. Patriarch Ching Tian, kung tayo ang unang kikilos laban sa pamilyang Kang, hindi ba ito masyadong mapanganib? Sa pansamantalang lakas natin ngayon, tila napakahirap. Nakasimangot ang ibang mga pinuno. Tahimik lamang ang Lingho Clan dahil alam nila ang sikreto tungkol sa alyansa ng apat na pamilya. Mas kaunting bibig ang nakakaalam, mas ligtas na hindi ito mabunyag.
Sumagot si Iching Tian. Mga ginoo, ang paghihintay ng walang ginagawa ay hindi pinakamainam na hakbang. Gusto ba ninyong hintayin pa mismo si Kang Chanbo dito sa Chanshuan Domain? Kung nagtitiwala kayo sa akin, bukas, ako mismo ang magdedeklara ng digmaan laban sa kapangyarihan ng pamilyang Kang sa Chanshuan. Sa narinig, natahimik ang lahat ng pinuno. Kahit pa kaya nilang magtiis sa digmaan laban sa pamilyang Kang, nananatiling mababa ang tsansa nilang manalo laban sa kapangyarihan ng Kang sa Chanshuan Domain.